Hello, Hello, blessed kamusta day. po? A Kamusta? blessed day to Yes. everyone. How are you, Kuya Bong? Kuya Erwin, kamusta Ay, po mabuti kayo? naman, mabuti. Mabuti Praise naman, God. mabuti naman. Praise Alam God. niyo, Kuya Bong, Kuya Erwin, meron sana akong i-request sa inyo kasi maraming nagtatanong sa akin ngayon kung paano daw pumili ng tamang leader, no? In the context of sa family, sa kumpanya, sa church, and of course, itong nalalapit na eleksyon, no? Tinatanong sa akin kung meron po bang guideline or instruction since 'di ba ang Bible ay tinatawag din na book of knowledge, hindi ba? So tinatanong sa akin, meron bang kumaga sa ano tinuturo o guidelines ang Biblia sa pagpili ng tamang leader natin? Kuya Erwin, Kuya Bo, meron po ba? Ayun, siguro Jerry, pwede siguro dahil mag-e-election naman na, mag-zero in muna tayo sa bagay ng eleksyon, ano? Kasi kung bagay ng leader ng pamilya, obviously may default na yan eh. Dapat yung tatay ang leader. Pagdating naman sa kumpanya, minsan may default din yan. Siyempre, madalas kung single proprietorship yan, yung may-ari, di ba? May-ari, siya nagdi-decide yan. Ngayon, kung partnership naman, yung mag-partner ang magdi-decide yan. Tapos pagdating naman sa corporation, siya pinagbobotohan naman yan. So, sa madalit salita, yung mga stockholders yan, hindi naman pwedeng magbotohan yung mga hindi kasali doon sa stockholders. And oftentimes, kung sino yung majority shareholder, siya naman ang Kaya siguro, ito naman sa atin sa sa gobyerno, napaka-importante kasi we are in a democratic system of government. So we are to make a choice. Kung kung dictator yan, medyo iba na naman ang setup niyan. Sipa kanya-kanya kasi. So siguro, let's zero in muna sa issue ng election, no? Okay lang ba sa atin yan para maging maliwanag yung ating direksyon? Okay, good. Simulan na ni Kuya Erwin. Yan. Kuya Erwin, paano po ba? Ang sa akin, yung simple lang, ang mga simple qualifications, yung mga guidelines na naiisip ko, una-una nasa 2 Samuel 23:3, sabi doon, sabi ng Diyos, He who rules over men must be just, ruling in the fear of God. So, dalawang qualification lang doon binigay. Just, although kailangan, i-define natin yan kasi sa Biblia, napakalawak ng sinasabing just. And fear of God. So, dalawang qualification lang. Besides, isa pang guideline na sinasabi sa Biblia is, ang sabi ni Lord kay Samuel, do not look at his appearance or physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So, wag natin tignan yung mga panlabas na katangian. Yung nakikita natin na yung nakakatulong sa bansa at saka yung nakakapagbigay papuri sa Diyos. Naku, napakaganda yan, Kuya Erwin. Kasi ngayon sa politika, napansin niyo ba pagka nagkakampanya, yung mga picture pinagaganda ng gusto no? Pinagaganda ng gusto. Kahit matatanda na, biglang bumabata no? Parang yung picture, parang ganyan. Tapos pinakikinis ng mabuti. Kasi nga, whether we like it or not, we are so biased with the looks. Bias tayo sa looks Bias tayo sa appearance ng tao. Parang ganyan. Kaya ang lakas ng advantage pag maganda yung dating, ganyan. Kaya nire-retoke yung mga nasa mga nilalagay na litrato. Nire-retoke ng maayos yan Pinagaganda ng maayos. Kasi nga, feeling natin, kapag malinis, lalo sa Pilipinas, hindi siya pang-insulto, Gusto-gusto natin mga mapuputi, makikinis, ganyan. Kasi nga, pagka hindi maputi, parang kurap agad sa itsura pa lang, parang ganon. Hindi naman dapat. Hindi dapat. Tama yung sabi ni Kuya Erwin na hindi talaga based on appearance. Kasi yun ang sinabi ng Diyos Don't look at the outward appearance, but look at the heart. Yung heart na yon na something to do with, alam mo lalo sa Hudyo, during that time considering the context of the passage sa binasa ni Kuya Erwin, pag sinabi mong heart, hindi lang yan yung something about emotional or yan. It covers everything. It includes your character, it includes your intelligence, kasi wala silang concept ng brain during that time So kasama yan yung discernment, kasama dyan yung decision making, kasama dyan yung
utak, kasama lahat yan pagdating sa heart. Kasama dyan yung love for their God and love for their for their neighbors, kanyan. Yun ang naintindihan nila when it comes to heart. Kaya nga, love God with all of your heart, yun yung idea nila. So, napaka-importante noon na maintindihan natin na yung palang coverage noon, Now, siguro, siguro, bago ko bigyan tayo ng iba pang mga guidelines also from the scripture, siyempre sa atin sa Pilipinas, we have our constitution na dapat din nating sundin. And may dahilan din yon. For example, citizenship, natural born citizen of the Philippines. O, pag sinabi nating natural born, bakit hindi pwede ba yung naturalized? Yan. Bakit hindi pwede yung naturalized? Bakit hindi pwede? Kasi may idea yun eh. Sa atin, importante yung natural na na basis kasi it only means you are willing to die for your country. Na ni ba, yung kasi kung ikaw yung pangulo na hindi ka naman handang mamatay para sa bansa, sigurado pag nanakawan mo yung bansa, sigurado gagamitin mo lang yung bansa for your own personal advantage. Pag sinasabi natin kasing natural born, akala lang natin, basta pinanganak yan dito, okay na yan. Hindi eh. Meron kasing pang-ilalim na dahilan yan eh. Sa madalit salita, ito hindi to tatakas. Ipaglalaban nito ang kanyang lahi. Yun. May pagkakilanlan siya at paggalang niya sa kanyang lahi. Kaya natural born yan. Pag naturalized, pwede pang hindi yan, hindi yan igalang yung kanyang sariling lahi eh. Di ba? Kunyari, kung isipin mo, may mga ilan, di ba? Hindi dito pinanganak, pero dugong Pilipino. Pag lumaban na yan halimbawa sa Olympics, kung may magaling yan, ang ipaglalaban niya, hindi na yung bansa niya, yung bansa na ng iba. Minsan, proud na proud tayo, yung Pilipino yan, so what? Ang pinaglalaban niya, ibang bansa na nga eh. Ano ba gagawin mo? Diba? Parang ganon. So, yun, yun lang yun, maliit na larawan lang yun. Hindi pa yun yung malawak na larawan. Di lalo na pagdating sa pagmumuno. Parang, what right do you have kung hindi mo naman ipaglalaban ang iyong lahi? Nakatulad nga yun nangyayari sa Ukraine ngayon, di ba? Pag inisip mo, hindi tumakbo yung kanilang pangulo eh. Hindi tumakbo eh. Kasi kahit na pinatatakas na siya eh. Lumaban siya, nagstay siya eh. Ang laking bagay nun para sa kanila. Tama? Yung iba, tinan mo, nagtakasan na. Kasi inisip lang nila yung sarili nila. So, di ba, isipin mo kung tatakbo yun, eventually, yung mga nagtakasan na yun para sa pagmumuno. Parang will you trust them? Na ang iniisip lang sarili lang comfort. Yan. Tapos, sunod, registered voter. Doon pala makikita mo na, may galang to sa eleksyon. Sa madalasat, sa mismo bumoboto. Diba? Siya rin pumipili ng Tapos ito nga lang, yung edukasyon natin medyo hindi kasi able to read and write, no? Okay din naman to kasi ang idea hindi naman yung formal education eh. Kasi pwede ka namang educated not necessarily formally. Ibig sabihin natuto ka in the University of Life and nag-reader ka, talagang talagang voracious reader ka naman at saka talagang matalino ka rin kahit naman hindi ka graduate o hindi ka graduate sa isang formal education, hindi naman ibig sabihin hindi ka marunong mamuno. Di ba? So yung iba naman, yung age, siyempre 40, at least 40 ang edad. Kasi sabi nga nila, karamihan pagdating daw ng 40, nade-develop na yung kanyang mga natutunan sa buhay sa decision making. Kasi sabi nila, lalo especially lalaki, yung frontal lobe, matagal mabuo daw yan eh. Matagal daw. It takes about 25 years eh. Unlike yung mga babae, mabilis. Pero pagdating ng 40, talagang mas develop na raw yung kanyang pag-iisip. Yun ang pag-aaral nila sa psychology. Tapos residente, siyempre, at least 10 years, ibig sabihin, dito na yan nakatira. Dito na yan, hindi yan tumatakas. Yun nga, again, it's about allegiance. Ayan. Yun yung sa constitution natin. Yes. Parang reasonable naman yung ating yung ating qualification. Pero papapansin mo, hindi masyado sa moral aptitude, no? Yes, Hindi masyado sa moral aptitude. Kaya ganda yung sinabi no kay Erwin kanina. Pero ayun, sa Bible, nagbigay din ng mga pamuntunan ang Panginoon Diyos even during the days of Israel. Yung meron silang meron silang qualification binigay. Okay. Lalaki hari. Ganun din. Punta natin sa Deuteronomy 16, basahin ko lang. Parang sa pagpili ng hari.
And considering at that time from theocratic naging ano na monarchical. Tama ba ako, Kuya Erwin? Oo. Pero ina-anticipate na ng Diyos 'yan na mangyayari 'yan. Alam ng Diyos yung in advance eh. Ang galing ng Diyos talaga, siyempre Diyos siya, no? All-knowing siya. Kaya alam niya na mangyayari yan. At sinasabi niya ganito sa verse 14. When you enter the land which the Lord your God gives you, and you possess it and live in it, you say, I will set a king over me like the nations who are around me. Ito, nangyari na to nung 1 Samuel na. Pero matagal muna yung kasaysayan nangyari. Nasabi niya, you shall surely set a king over you whom the Lord God chooses. So whether we like it or not, kahit binigyan na tayo ng qualification, si God pa rin ang mamimili. Kunyari, sa election natin, we may choose the leader that we are to vote, but at the end of the day, it is still God who make the choice. No? Kahit na hindi mo type, yun ang nanalo based on majority rules natin. Sa rule natin, majority rules eh. So, majority rule tayo, di ba? So, kung panalo yung majority, kahit ayaw mo yon, binigay, yun ang tinalaga ng Diyos. For whatever purpose God has, no? Hindi ko alam kung ano. Pero minsan, Lord yun. Ina-allow ng Lord. But in His sovereignty, yun ang kanyang Wag natin sasabihin na, hindi yan, maka-Diyos. Yan ay, kahit naman maka-demonyo pa yan, kung yun ang pinili ng Diyos, di ba? Kasi, katulad nung sa Israel, nung sinakop sila ng Babylonia, hindi matuwid na yun. Sinabi niya nga, masahol pa yun unjust yun yung hari na yun. Si Nebuchadnezzar, sabi niya nga kay Habakuk naku, napakawalang yan ng mga taong yan, pero sasakupin kayo, di ba? Sabing ganun. So, choice ng Diyos yun. Dahil gusto ng Diyos, ipakita yung violence na natututunan ng Israel, hindi mabuti. So, that's part of their discipline for 70 years. Choice ng Diyos yun. Kaya, yun ang sabi niya, kay the Lord chooses. Pero, sabi niya, ito, one from among your countrymen, you shall set, sabi ganon, you shall set as king over yourself. O pareho na sa atin, di ba? Citizen ng bayan. One of your countrymen. Sabi niya, you may not put a foreigner over yourself who is not your countryman. So if you are to make a choice, although God chooses, but if you are to make a choice, make sure it is one of your countrymen. Okay. Moreover, sabi niya sa verse 16, he shall not multiply horses for himself, nor shall cause people to return to Egypt to multiply horses, since the Lord has said to you, you shall never return again that way. So madali salita, wag kang parang ito hindi makasarili ba? Hindi naghahanap ng parang kanyang dependence doon sa mayayamang bansa that will provide him yung horses. Tungkol to sa defense sa military defense. Tama ba ako, Kuya Erwin? Oo. Di ba? Tama, di ba? Something to do with their military of defense. Na parang, rin siya, parang hindi lang siya dependent sa iba, willing to stand and trust God for the fight. Siyempre, gagamitin mo yung talino mo kung kakailangan. Pero ang sinasabi rito, parang hindi ganun ang kanyang pananaw. Ang kanyang pananaw, may galang siya sa kanyang pagkatao, sa kanyang kasarinlan. Parang ganyan. Tapos ito pa maganda. He shall not multiply wives for himself. Di ba? So, again, sa pamilya pa lang, meron na siyang loyalty. So, meron na siyang family, parang, maayos sa kanyang pamilya, naintindihan niya yung value ng isang asawa, kasi nangyari din to kay Solomon, na naligaw, dahil nga sa dam niya asawa. Di ba? Sa talino ni Solomon, sa talino ni Solomon, na pa siya, nadala. Tapos sabi niya, and nor shall he greatly increase silver and gold for himself. So hindi talaga nagpapayaman ng pansarili. And alam niyo yung problema sa mga politiko natin, ang lalakas nilang gumastos sa kampanya, saan nila babawiin yan? Di ba? At ang yayaman talaga ng mga yan. Bilib ako kahit na nasa politika na sila, leader na sila, naboto na sila, umaangat pa rin ang kanilang yaman. Parang ang gagaling nila, no? Parang gano'n, no? So, saan lang nakukuha yun? Saan lang nakukuha yun? Yun. Tapos, siyempre, yun lang, masakit lang sa isipin na hindi tayo natututo sa nakaraan.
Ewan ko, Pero parang hindi natin napapag-isipan yung mga ganung bagay. sige. Kuya Erwin, gusto ko lang sundan yung sinabi ni Kuya Bong dito sa binasa nga niya, no. Pero paano mo masasabi, I'm sure yung mga nanonood sa atin, itatanong sa atin yan, kung ito ay kalooban ng Diyos, dapat siyempre nakakabuti sa atin, di ba? But we know for a fact that it's not always like that, di ba? Minsan nakikita natin kahit sa ibang bansa, ano, yung leader imbis na umangat yung bansa ay lalo pa itong nalugmok, lalo pang bumaksa. So paano ho natin mapapaliwanag yun, Kuya Erwin, na kalooban ng Diyos pero hindi nakabuti sa mamamayan? Paano po yun? Hindi alam mo yung pagbagsak ng ekonomiya o yung mga sakuna na naranasan ng isang bansa, hindi mo lang naman pwedeng ituro sa leader eh. Minsan kasalanan din ng mga tao yan eh. So sa aking pananaw, yung mga ganyan, pinapahintulutan ng Diyos, pinapayagan ng Diyos para turuan ng leksyon yung mga tao din. Hindi lang naman yung leader eh ang may sala dyan. So hindi natin pwede sabihin agad, hindi siguro galing sa Diyos itong leader na ito dahil ito nangyayari sa atin. Hindi natin masasabi yon dahil tayo naniniwala na sovereign ang Diyos. Siya ang in control. Kaya kung ano man nangyari sa atin, pinahintulutan niya for his good purpose para sa kanyang layunin, mabuting layunin para sa lahat. So Kuya Bong, Tsaka Jerry, Yeah. yung mabuti ba ay lagi sa magandang ekonomiya? Yung ba yung aangat ang buhay ng tao? Kasi minsan ganito, no? Yung bumagsak ka sa eskwelahan at bumalik ka sa grade 1 o kaya sa grade 2 o kaya anong kurso yon inulit mo, hindi naman necessarily masama yun eh. Kasi kung hindi ka natututo, babagsak ka doon, di ba? Tayo lang, for example, minsan hindi naman tayo natututo eh. Kahit na nakita na natin nakaraan, ganito, inuulit pa rin natin sa pagpili natin, hindi tayo natututo. So, minsan, inapahintulot ng Diyos yung mangyari hanggang sa matuto tayo. Now, sa akin naman, bilang isang mananampalataya ng Panginoon Diyos, minsan, yung kahirapan na itutulak tayo para lumapit sa Diyos. Minsan di ba? Doon sa nalapit tayo sa Diyos, mas importante sa Diyos yung eternal natin, no? Yung eternal life natin kaysa pa doon sa temporary na, naging prosperous ka tayo, napalayo naman tayo sa Diyos. Kasi for example, ang Great Britain. Nako, dahil sa hirap nila dati, umangat sila dahil sa Kristyanismo eh. Dahil sa Kristyanismo, kaya nga wala silang French Revolution. Na iwasan nila yon because of the influence of John Wesley. Diba? Yung mga circuit riders, ganyan. Umangat sila eh. And they really became very close to God. And God used them to even become missionaries para madala yung ibang mga tao at mga ibang bayan sa Panginoon Diyos. Pero nung umangat na sila, tingnan nyo sila ngayon, yung malalaki nilang mga churches, naging museum na lang. Tinalikuran nila ang Panginoon Diyos. And nakakagulat, no? Nakakagulat na, wow, ano nangyari? Ganon din ang Amerika. Ang Amerika, kaya sila maganda yung kalang demokrasya because they understood how to care for one another. They understand yung responsibility for the people, 'di ba? Dahil they love each other as the scripture would instruct them to do. Ang problema, yung understanding ng democracy ngayon, puro rights. Kaya nga dati hindi nalalagay yung Bill of Responsibilities kasi given na yan. Hindi mo na kailangan ilagay yan sa Constitution. Given na yan. Kaya ang inaano na lang natin, wag abusuhin. Kaya may Bill of Rights. Ngayon, wala na eh. Kailangan mo na dapat isipin na rin yung Bill of Responsibilities kasi kinalimutan nila, tumatalikod na din sa scripture eh. Lahat ng mga Judeo-Christianity na Christian influence, tinatanggal nila sa kaya bawal na mag-pray publicly, bawal. Kaya talagang pati understanding ng gender sinisira nila. Kaya nga bakit? Kasi nga kinatalikuran nila yung nagpaangat sa kanila. Palagay ko yung founding fathers nila, magugulat kung buhay pa ngayon eh. Parang, ano nangyari? Yung pati understanding na separation of church and state, ibang-iba na sa understanding nila noon. Ang primary understanding nila ng separation ng church and state,
hindi makikialam yung Estado sa church. Ibig sabihin, walang state religion, walang ganon. Ngayon iba na eh. Atheism is a form of religion. Yun na nagiging nagdidikta sa sitwasyon ng buong Amerika. Kawawa. Kaya tinan nyo, dahan-dahan ang gulo-gulo rin nila. Ang gulo-gulo nila. Tayo naman, kumukopya tayo, hindi rin natin iniintindi kung ano talaga. Kaya minsan, yung pagpili ng Pangulo, yung pinipili ng Diyos, minsan parang ba't lalo tayong sumasama? Hindi tayo natututo anong gagawin natin? Tama. Pero ito yung gusto kong tanungin din, Kuya Erwin, sa binanggit mo na this is God chooses leaders for His purpose. Di ba nabanggit niyo po kanina yon? But how would you reconcile it with the idea of free will? Kasi may nagtatanong din ng ganon, di ba? Kumaga sa we are given the power to choose our leader, but as you mentioned a while ago, at the end of the day, it is still God, who decides, for His purpose. So paano niyo po i-reconcile tong dalawang ito, Kuya Erwin? Sabi ng Diyos, my purpose will stand. Kung ano man ang itinalagay niyang layunin niya, ay in the end, yun ang masusunod. We have free will. We can choose whatever we want. And yet, sinisiguro ng Diyos, kahit na masama yung pinili mo, na God will act in a way na yung layunin niya pa rin na masusunod eventually. Okay. So yun. Tama. Yes. Para Jerry, He will use our free will to accomplish His sovereign will. Di ba? Ganun lang naman yun. Kasi He's sovereign. He's powerful. Kahit na pagsamasamahin natin yung mga desisyon natin, we cannot still equal with God. Kumbaga, di ba? Ang ganyan. So ang sinasabi niyo ba, Kuya Bong, na kumbaga sa talagang kailangan lang tayo magtiwala na ang pipiliin ng Panginoon ay talagang kung ano yung talagang ikabubuti nating lahat. Maaring hindi mo makita siya ngayon, pero in the long run, makikita natin yung plano niya. Ganun po ba yun? Hindi, ganito yan. Naalala mo yung Romans 8:28? Sabi niya, all things work for good for those who love God and walk according to His purpose. Okay. Yung goodness, hindi nakabatay yan sa pangyayari. Nakabatay yan sa kondisyon ng iyong puso sa Diyos. If you love God and walk according to His purpose, ibig sabihin, whatever happens, God will make it good for us. He will cause it good to be good for us. Halimbawa, Jerry, ganito, nanalo ka ng, may nagbigay sa ng $1 million. Good ba yan o masama? Siyempre, initially, good yun. Meron ako $1 Good, million. $1 million di ba? Okay, kung di mo mahal si God, maaring masama yan. Baka makasira yan ng pamilya mo, magamit mo yan sa kung ano-ano, biglang hindi ka prepared, bigla ka nagkapera, tapos hindi ka sanay na i-maintain yun, nagkaroon ka ng panibagong lifestyle, dahil hindi mo mahal si God, it will destroy you. Okay. Diba? Pero kung mahal mo si God and you will walk according to His purpose, yung 1 million na yan, very good yan, di ba? Kasi magagamit mo yan in the right way, and obviously, it will not harm you. Okay? Kasi nga, alam mo yung sasanggunin mo sa Diyos paano mo gagamitin. And why did He give it to you? Parang ganyan. Di ba? So magiging careful ka. Yun yung sabi na alala ko, yung sabi ni Rick Warren nung naging sobrang bestseller yung kanyang purpose-driven life. Sabi niya, I will not change my lifestyle. Di ba? Sa halip na gagamitin ko yung affluence ko to all the more advance the kingdom of Christ. O, di ba? At least maliwanag sa kanya. So hindi nagbago yung kanyang lifestyle. So hindi nasira yung kanyang pagkatao. Yes. Tapos pwede bang balikan ko lang yung sinabi ni Kuya Erwin kanina yung sa 2 Samuel, no? Can I ask both of you to expound more on yung sinabi kanina, yung just and fear of the Lord? Ano bang exact ibig sabihin nun, Kuya Bong, Kuya Erwin? Yung just, and malawak yung ibig sabihin ng just. For example, Deuteronomy 16:18, ito babasahin ko. You shall not appoint judges, officers in all your gates, which the Lord your God gives, according to your tribes. They shall judge the people with just judgment. You shall not pervert justice,
show partiality, take a bribe, for a bribe blinds the eyes, and twist the words of the righteous. You shall follow altogether what is just, that we may live and inherit the land. Ibig sabihin, yung just, una-una, hindi yan corrupt na naaaliw sa bribes, sa mga lagay, sa mga suhol. Yan. Ang pangalawang ibig sabihin yan is, sabi sa Proverbs 31:9, open your mouth, judge righteously, plead for the cause of the poor and needy. Yung just, ibig din sabihin yan, meron kang malasakit sa mga mahihirap at mga nangangailangan, yung mga napapabayaan ng society. Yan. So, marami pa ibig sabihin yan, but basically, it is justice, concern for the needs of the people, as well as treating everybody fairly and equally. Kayo po yung Bongsoy, may Erwin, dadagdag po ba kayo doon? Erwin, Jerry, naalala ko tuloy, Fabia. Ano ko? Just? Ano yun? Parang di ba, alam yung Tagalog yan, basta. Basta na mo. Ano ba yung just? Basta. Basta. Hindi. Ang totoo yung ganito. No? Tama yung kasabi ko, Erwin eh. Basically, just is, ano yung makatarungan? Ano yung nararapat? Kunyari kung ikaw leader, ano yung nararapat sa lahat? No? Don't use, kunyari for example, don't use poverty as an excuse para maging unjust ka sa mga mayayaman. Kasi inisip natin, total mayaman naman yan eh, hayaan mo na, tulong na mahirap. Mali din yun. Pero yung iba naman, dahil sa kahirapan, napapaboran yung mayayaman dahil may suhol. Hindi rin yan makatarungan. Yun yung kaya sabi niya, maging makatarungan ka sa mahirap. Yun yung sabi ni Erwin kanina eh. Di ba? Kapag sinabi mo yung just, ano yung makatarungan? Ano yung nararapat para sa lahat? Hindi yung parang, parang komo sa estadong ganito, inaapi mo na yan. O kaya naman, hindi mo na binibigay yung para sa kanya. Parang ganon. So, yun dapat, kung ano yung para sa kanya, ibigay mo yung para sa kanya. So, ganun dapat yung decision niya. Hindi siya naapektuhan ng suhol, hindi siya naapektuhan ng pagiging magkaibigan, hindi siya naapektuhan ng relationship, kundi ano yung nararapat. Diba? Ano yung nararapat? Yun ang idea nun. Kaya, ang ganda nung paliwanag ni Kuya Erwin kanina, na makatarungan ka sa mahihirap, yung nagmamalasakit ka sa kanila, kasi yun naman ang idea. Tapos yung pag nagdesisyon ka, talagang maliwanag based on what is necessary. Kaya tinan nyo, maraming hindi just sa ating mga leaders. Kasi ang ating pagpili ganun din eh. Basta lang. Basta bakit ba? Binasa namin yung plataforma, okay eh, tsaka mabait eh. Relax ka lang. Ganito yan. Kay kwento. Ito matagal ko na kwento to eh, nung isa sa mga preachings ko noon. Pero bibigyan lang kita ngayon. May isang politician namatay, namatay. Eh di pumunta sa papunta siya kay papasok siya sa langit. Sabi niya doon sa kay San Pedro. Lang man to, kwento-kwentuhan lang to, no. Actually, hango to sa American story na na joke. Di sabi ni San Pedro, honorable ganito, nandito ka. Sabi niya, di ba dapat sa langit ako? Ayan. Ay nako, dito kailangan mong pagpilian. Mamimili ka. Mag-i-stay ka muna ng 24 hours sa impyerno, tapos 24 hours sa langit, tas mamimili ka. Anong ganyan? Mamimili ka. Doon ka lang maa-assign. Naku, sabi yan, labo naman. Di ba, sabi yan, talagang ganun eh. Boboto ka talaga eh. So, sige, sumakay ka na dyan sa elevator na yan. Mamili ka, bumaba ka sa impyerno, 24 hours, then sa langit naman. So, punta siya sa impyerno. Siyempre sa isip niya, ayoko doon sa impyerno dahil talagang narinig ko na yung mga nakakatakot yan, mainit siya, susunugin ka habang buhay. Pagdating niya doon, ako, saya-saya. Ang ganda ng tugtugan, tapos may sayawan, tapos andun yung mga kamag-anak niya, kaibigan, ang dami-dami, tsaka yung mga kasama niyang politiko dati, ang dami nila, enjoy na enjoy. Nagtatawanan, inuman, ganyan. Ang sarap pala dito, parang enjoy dito. 24 hours, ang saya-saya, ganyan. Tapos, nakikipaglaruan, meron sila mga bingo, nagpapabingo pa si Satanas, parang ganyan, saya-saya. Parang gusto ko dito, ganda rito, maling-mali yung naisip ko. O di, sabi niya, tapos na yung 24 hours, akyat ka na sa langit. Sa langit naman, pagdating doon, kantahan din, pero
medyo solemn yung kanta, parang ganyan. Hallelujah, Hosanna. Tapos medyo hindi kasing saya nung sa impyerno, parang masaya din pero walang sinabi sa saya sa impyerno. Parang ganyan. Parang sabi niya, "Oh, sige, at tapos na yung 24 hours, panahon na para pagpili." So, pili na. So, parang ganon. Sabi nung sabi ni Pedro, nakapili na po ba kayo? Naku, nakapili na po ako. Naku, salamat sa pagkakataon na pinakita niyo sa akin parehas. So sabi niya, sige, ano napili mo? Ah, impyerno na lang po. Impyerno na lang. Sabi niya, ganun ba? O sige, wala nang balita ng pagpili dito kasi talagang ganyan ang buhay, di ba? Pag nakapili ka na, that's it. So to make the long story short, pababa na siya sa impyerno. Nako, ibang-iba sa karanasan, painit ng painit, painit ng painit. Tapos naririnig niyo na mga hiyawan, ganyan. Tapos pagdating doon sa baba, talagang kawawa, inaano pa, parang inilalatigo pa, ganyan, talagang kawawang kawawa. Talagang umiiyak, tapos wala na yung kasiyang nakita niya. Sabi niya, bakit ganun? Sabi, bakit ganito ang nangyayari? Bakit hindi ibang-iba yung nakita ko kahapon? Ng isang araw, ng 24 hours ago na doon ako nagstay. Ang saya-saya. Ikaw naman, campaign period yon. Campaign period. Ayan. Ganun naman talaga ang buhay, di ba? During the campaign period, ang lahat, pangako, ang gaganda, langit talagang ibibigay sa'yo. Masaya. May sayawan, may kantahan, may entertainment, di ba? Mga pangako, ganyan. Pero pagdating na nun sa totoong buhay, impyerno na. Yan alam niya, naisip. Dito sa buhay na to, ganito rin naman may pagpili tayo We always want something that will make us happy, prosperous. Kaya nga sabi ng Lord, wide road that people choose, That people choose, no? But, yung narrow road, only few. Yes. Narrow sakit, mahirap. Mahirap. That leads to life. Kaya ang tanong lang sa atin, sa ating pagpili, most of the time, yung ating pagpili rin sa leader is just a reflection of who we are. Kaya tama si Rizal tal pueblo, tal gobyerno Kung ano yung mamamayan, yun din ang pamahalaan. Yung government is just a reflection of us. Kaya kung wala tayong takot sa Diyos, normally, ganun lang din ang ating pipiliin. Pero alam mo, Kuya Bong, oo, at maganda yung binanggit mo yung takot sa Diyos, yung fear of the Lord. Ano ba yun? Ano ba ibig sabihin ng fear of the Lord? Hindi, sa akin kasi, yung fear of the Lord kahit hindi ka nakikita Di ba? Kumbaga, alam mong may nakakakita sa iyong masigit. And alam mo na yung posisyon mo is a responsibility given to you by God. Kasi nga, you are God's choice So, dapat ba Christian yan? Not necessarily. Kasi si Cyrus, hindi naman Hudyo yun Pero he knew that he was chosen by God. And to to fulfill God's parang plan for his people. Kaya sabi niya, God chose me to make the temple, to rebuild the temple. Naalala niyo, kaya Erwin, naalala niyo yan, Sa parang he knew that he was God's chosen para siya magbigay ng decree for the temple to be rebuilt. Yun, napaka-importante nun. So, meron silang fear of God in that sense Kahit na masabihin pa natin hindi sila talaga Jewish. Kumbaga, sa ating case naman, kahit hindi sila Christian, but they have that fear that this position is a God-given position or responsibility. May takot sila. Kayo, Kuya Erwin, ano bang explanation nyo dito sa fear of the Lord? At yun nga, yung binanggit ni Kuya Bong, yung hindi pala dapat, kasi ang iniisip ng iba, sa pag-uusap natin, baka mas maganda ang iboto natin, Kristiyano. Pero sabi niya, hindi Hindi naman daw automatic na porket Christian okay na, hindi ba? So kayo po, ano po ang tingin niyo dito? Yung fear of the Lord, saka yung binanggit ni Kuya Bong about yung voting for somebody who is a Christian. Ano masasabi niyo doon?
Para din kwan yan yung mga ina-advise ko kunyari sa mga babae, pag maghahanap kayo ng partner, o ang hanapin nyo, one who loves the Lord. Huwag nyo sabihin Kristiyano, huwag nyo ilalagay ang qualification nyo na hanapin nyo asawa Kristiyano. Kasi marami akong kilalang Kristiyano na hindi ko isasuggest sa inyo. Ganon din yung fear of the Lord. In a Christian setting, yung fear of the Lord is yung yung takot mo sa Diyos translates into yung ayaw mo magkasala, ayaw mo gumawa ng mga bagay na makakasama sa ibang tao, tsaka sarili mo o sa community. Yan ang fear of the Lord. May takot ka because naniniwala ka that God is not just a God of love and mercy, but God of justice. So kung in a non-Christian setting, I think yung fear of the Lord is a term to suggest na naniniwala ka that somehow, somewhere, merong divine justice. Hindi ka naniniwala sa Diyos, but you have an idea of divine justice na alam mo na pagbabayaran mo lahat ng mga mali na nagawa mo o nasabi mo. Yun ang fear of the Lord. So may takot ka na gumawang masama. Yeah. So kaya nga sabi sa Bible, he who rules over men. Hindi naman sinabi he who rules over Christians or he who rules over Jews. Pero pangkalahatan ito He who rules over man must be just and must rule in the fear of the Lord. Kaya alam mo, Jerry, importante rin yun, no? Yung fear of the Lord. May takot ka din na hindi ka papasok pag hindi mo kaya, hindi ka competent enough to handle. Kasi isip mo, may responsibilidad ka May pananagutan ka sa Diyos at sa tao, kaya alam mo na hindi mo papasukin sang bagay na hindi mo kaya. Kaya sabi nga ng isang awit, di ba? My heart is not haughty to take things too difficult for me. Hindi ako mayabang para kunin isang bagay na alam kong hindi ko naman kaya. Di ba? Alam kong wala akong ganung kakayanan. Minsan maraming tao ganun maka-Diyos, pero wala talagang takot sa Diyos Bakit ka mo? Ang Pilipinas is a very good example. Maka-Diyos ang Pilipinas Talaga may prayer rally, mga ganun, di ba? Pero hindi naman wala naman tayong takot sa Diyos. Kaya pagkatapos ng prayer rally, ang dumi na iiwanan yung lugar. Wala tayong galang sa kapwa natin. Ganyan. Kaya tayo nagnanakaw. Kaya may mga under the table. Kasi nga, wala naman takot sa Diyos They may have all the religious, parang symbols na, oy, religyoso ko. Pero, nagka-under the table, wala ka rin talaga takot sa Diyos. Kasi, nakikita rin naman ng Diyos yung under the table. Hindi naman yung over lang or on the table, di ba? Lahat nakikita. So, may fear ka sa Diyos. So, importante yon. Kaya nga, ako natutuwa lang ako, kasi mayroong isang movement na tinatawag na Christian Values Movement. No, ganda yun. Mayroong 5 characteristics na sinasabi nila. 1, character. It has something to do with integrity. No? Integrity. Tas competence. Kasama yung competence. So, talagang may kakayanan ba yan na mamuno? Kasi kasama rin naman yun dun Tapos, doon, accountability. Willing ba yung maging accountable? Kasi nga, citizen of the country yan. Parang, you are not above all the other citizenry. You're a servant to everybody. Especially to the country. Di ba? Tapos, meron kang justice. Parang, just? Ano ibig sabihin? Makatarungan ka ba talaga? Di ba? And, family-oriented. Ibig sabihin, kasi basic unit of the society yan kung doon sa pamilya ka pa lang, malabo ka na, hindi mo ma-train na yung mga anak mo to follow the ways of yung parang what is right for the whole citizenry, hindi wala ka naman din karapatang mamuno pa sa mas maraming pamilya. Papasa mo lang yan. Kaya nga nagtataka ako, may mga leaders na itinutulak yung maraming asawa, tinutulak yung pagkikwit, yung magdi-divorce ka o kaya annulment, tinutulak yung ganun. Bakit? Di parang wala kang sense of commitment or loyalty sa mismong asawa mo. Paano pa sa bayan mo? Ang hirap naman natin kasi basic unit ka nga Doon nga yung practice yun yung pinaka naintindihan mo yung value na yun, di ba? Kung sira yung bawat pamilya, di sira din yung lipunan, hindi totoo yung walang kinalaman yun dun. Kasi isang pamilyang sira, dinamay mo na yung isang marami ng kabulukan na ipapasa mo yan. Di ba? Kaya yun, test din yun Oo. Yes. Saka naalala ko Kuya Bong, Kuya Erwin sa paliwanag yung sa Proverbs, yung the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Di ba? Oo. Oo. Diba? That's true.
Yes. Meron akong gusto itanong sa inyo. I'm sure yung mga nanonood sa atin gusto ring malaman ito. Alam na alam po natin, Kuya Bong, Kuya Erwin, na sa eleksyon natin, lalo na ngayon, napakalaki ng papel na ginagampanan ng social media, no? So gusto ko lang tanungin sa inyo, ano po ba ang nakikita nyo sa paggamit ng social media ngayon in relation to this coming election? Ano po ba ang napupunan nyo na sabihin nating advantage and disadvantage? Kadalasan na napupuna ko puro mga bashing lang nandiyan dyan mga naninira. Kaya hindi ko na masyado pinapansin yung social media because people are waging their campaign based on hatred. Para sa akin hindi maganda yan. Nangangampanya ka hindi para sa sarili mo kundi para pagdiinan ng huwag mong iboto isang tao. That's para sa akin hindi maganda yan. Actually, Jerry, ang social media, very influential talaga ngayon, Kasi pag inisip mo mabuti, some people, ayaw na nilang ayaw nilang maniwala sa mainstream. Kasi feeling nila bias. Pwede nila naiisip na ang social media, walang sense of accountability, pwede din maging bias. Anybody can be biased, di ba? Kaya, how can you be sure na totoo yung sinasabi niyan? Di ba? Kasi isip natin, social media yan. Hindi, sa totoo lang. You use your mind. One, simple lang katulad nung kinento kanina, di ba, yung pagpili. For example, yung wide road or narrow road, di ba, pagpili yan sa lang. Tingnan mo yung track record. Check the track record. Ano bang track record nung anong posisyon mga hinawakan niya? Anong naging contribution niya? Sa eskwelahan pa lang may track record na Halimbawa, lumabas yung bar exam. Minsan alam mo na kung sino talaga ipapasa noong pa man kasi may track record na sila Alam mo na, eto, maayos to sa exam, maaral tong tao na to, hindi to dependent sa pinagkokopyahan, may chance, malaki yung chance agad na mananalo yan, na mapapasa yan. May track record Katulad sa Kristyanismo, bakit tayo humahawak kay Jesus? May track record nabuhay siya magmuli. May track record Saan ka pa hahawak? Anong pananampalatayanan mo? Siyempre, yung nabuhay na magmuli. Yun kasi ang kalaban natin, sino ba hindi takot mamatay? Pero salamat sa Diyos, yung aking pinangahawakan na pagtagumpayan ng kamatayan. May track record ba't ako hahawak sa, kunyari, founder ng isang pananampalataya na namatay? Di ba? Hindi naman nabuhay magmuli. Ba't ako maniniwala sa kanya? Kay Jesus ako maniniwala na nabuhay magmuli. Namatay at nabuhay magmuli. Di ba? Na hanggang ngayon, habang tumatagal yung panahon na nung sa pangyayari, lalong napapagtibay na totoo nga na siya ay nabuhay magmuli. Kasi yung advancement ng archaeology, advancement ng science, lalong napapagtibay na siya nga ay nabuhay magmuli. Meron kang track record. Ganun din tayo. Huwag tayong magpadala lang sa sinasabi. May track record Tingnan natin. O kunyari, yan ba'y, halimbawa lang, mga tumakbo, mga naging senador. Yan ba, nung senador sila, ano na i-contribute nila? Di ba? Mabuti ba na i-contribute nila sa bansa o hindi? Okay. O kaya, iba naman dyan, naging gobernador, o kaya naging mayor. Ano na-contribute nila sa based on their track records? Yun. Tingnan natin, anong performance nila. Kunyari, sila ay naging sa kanilang pag-aaral. Tingnan natin anong track record nila sa pag-aaral. Kasi marami talaga, sa pag-aaral pa lang, mangungopyan Nangungopyan Asa ka pa magiging tapat yan pag pera na? Di ba? Yung dinaya na nga nila yung ganito, aasa ka pa. You look at the track record. Check mo rin, ganon. So maraming kaya, hindi, wag tayong bulag. Tayo kumbaga, binigyan na tayo, kaya tama kung may takot ka rin sa Diyos, nag-iisipan mo rin ito kasi hindi naman kumbaga hindi man tayo binigyan ng espiritu ng ng kawalan ng isip binigyan tayo ng sound mind. Kaya alam mo kahit sa sa pananampalataya, tingnan mo yung track record. Ulitin ko, hindi yung preacher, kundi yung si Jesus na nabuhay magmuli. Kung siya'y nabuhay magmuli, siniseryoso mo ba yung sinabi niya?
Ba't ako siseryosohin ko yung ibang sinabi? Siseryosohin ko sinabi niya kasi nabuhay siya magbuli eh. May track record siya eh. Yun. Importante yun. Ito, bago ko kayo tanungin ng yung parang last advice natin, gusto ko lang itanong sa inyo, Kuya Bong, Kuya Erwin, kasi kanina sinasabi natin sa pagpili natin ng leader kailangan just and fear of the Lord. But how do we apply this to the voters? Paano natin i-apply yun, Kuya Erwin, Kuya Bong, sa mga voters, sa mga botante? Paano po ba yun? Ibig sabihin, ano po yung dapat nating parang outlook, no, in choosing the leader, no, in reverence to our Lord? Ano po ba dapat ang attitude natin doon? Anong character meron dapat tayo? O kaya sagutin ni Brother Bong. Di ba? Hindi, magaganda na yung mga unang sinabi nga ni Kuya Erwin sa atin eh, na siyempre, pipiliin mo yung just na nagre-reflect ng karakter mo. Di ba? Ganito yan, If we want an honest leader, anong sarili mo? Are you really honest? Di ba? If you want a leader who loves the country, tanong mo sarili mo, do you really love the country? Kaya ang mga pinipili yung tao, minsan kamag-anak mo. Kahit na alam mong malabo yung buhay. Kasi nga, you don't really love the country. We love ourselves more than we love our country. Kaya nga, inisip natin, ano yung pakinabang natin dito? Kaya nga, meron tayong mga kababayan ko yan. Ano yan, ano namin, kaprobinsya namin yan. Di ba? Doon pa lang, alam mo nang sarili lang ang iniisip natin, hindi talagang buong bayan eh. Hindi na tayo kasi taga Visayas, taga Bicol, taga Ilocos, wala nang ganun. Tayo, Pilipino tayo, parang ganun. Yun ang iniisip na natin. Pilipino, hindi, taga Mindanao yan, dito tayo. Hindi, Pilipino tayo eh. Buong bayan na ang ating iniisip, hindi na sarili. Tapos kamag-anak ko yan, hindi mo na kamag-anak na ng buong bayan, yun ang iniisip mo. Kaya kung hindi natin mahal yung bayan natin, obviously, ganun din ang ating paraan ng pagpili. Ngayon, mahal ba niya ang Diyos? Obviously, kung hindi natin mahal ang Diyos, hindi din natin maintindihan ano ibig sabihin ng mahal ng Diyos eh. Di ba? So it must start from us. Kasi tingnan nyo kung di man manalo yung pinili natin, at least, we can still be a contribution whoever wins kasi we know our lives. Our lives itself, our lives, itong mismong buhay natin is a contribution to our nation. Di ba? Kung honest tayo, ipapasa natin yan sa next generation. Kaya nga, ulitin ko lang, yung CBM, hindi sa pinagmamalaki ko dito, Nagmembro kasi ako eh. Ngayon, bakit ko tinutulak? Hindi maaring itong eleksyon na to, hindi. But we will. Ang ganda doon sa CBM, ituturo nila how to to choose a leader, how to live the way we wanted it, the leader that we want, na ma-reflect natin, ituturo doon eh. So gusto ko kaya ako nagmembro. Ipapasa mo sa next generation, ipapasa mo sa mga ibang tao, malaking bagay yun. Kaya, ayun lang, gusto ko lang isingit dito. Hindi sa gagamitin ko tong platform na to para i-kampanya sila. Kasi ang tanong ko lang, tayo, what should we do as an individual? Diba? Kaya hindi natin kailangan magsiraan. Hindi natin kailangan mag-away-away. We just need to reflect our being as a person. Yan. Naalala ko nga, Kuya Bong, Kuya Erwin, sa paliwanag nyo, na may kasabihan nga, di ba? The leader we choose reflects who we are, sabi. Yeah. Di ba? Okay. So ngayon, hihingan ko po kayo ng huling pananalita. Kuya Erwin, ano po pa ang mga iba pang mga siguro mapapayo nyo siguro o ano ba ang masasabi nyo po dito sa darating na eleksyon sa ating mga manonood? Kuya Erwin, mauna na po kayo. Maganda yung sinabi ni Brother Bong, ni Kuya Bong, dahil ang tinuturo niya, tumingin muna tayo sa sarili natin, bago tayo mag-desisyon. Kasi kumisan, ano lang tayo, basta pili ng pili, wala naman tayo talagang guidelines, madali tayong masway ng ating mga kamag-anak, kaibigan, saka sa yung mga advertisements, mga kampanya, sa mga social media. Mag-isip naman tayo. Unang-una, binigyan tayo ng pag-iisip ng Diyos. Tapos, kung ano man yung mga guidelines na binigay sa atin, magaganda yung mga guidelines. Very biblical, okay. Pero, isipin, itanong din natin, itong mga sinabi nila guidelines tungkol sa character,
sapat na ba ito? Pag sinabi lang, oy, dapat humble yan, dapat maganda pakitungo sa tao. Okay ako diyan. Kailangan talaga yan. Pero isa sa mga hinahanap ko, ito bang kandidato is firm and decisive? Kasi pwede ka naman humble, pero madali kang masuway ng mga kaibigan mo, mga hindi ka decisive, hindi ka magiging effective leader yan. So yan, sa character. And then, pagdating sa, actually, yung mga guidelines, the truth of the matter is, hindi mo talaga malalaman ng kumpleto o buo yung tunay na pagkatao o personalidad ng isang kandidato. Kasi hindi mo talaga siya kilala eh. Maring makikita mo yung panglabas lang. Kunyari, naging head siya ng isang kumpanya, maganda yung takbo ng kumpanya niya, magaganda, maayos. Hindi mo na maalam kung anong klaseng pamamalakad niya. Maaring he is trying to motivate people based on fear or motivate people based on rewards, participation, and love. Dalawang klase yan eh. Dalawang klase. Yung mga sinasabi nga nila, theory X, theory Y. So wag din natin titignan yung panlabas lang. Kung meron tayong access or good information about a person's relationship, yun. Relationship with God, with family, and with others. I think that's the good guideline to follow. Yun ang sa akin. Kasi after all, nung sinamarize ng Diyos kung ano yung pinaka-importanting utos, sabi lang na, dalawa lang naman. Love God, love others. So tignan mo yung mga tunay na relationship niya sa Diyos, sa family, and other people. And very well said. Maraming salamat, Kuya Erwin. Kuya Bong, kayo po. Alam mo kanina, bago tayo lumabas, di ba? Nagkukwentuhan tayo. Gusto ko yung sinabi ni Kuya Erwin eh. Understand the need of the moment. May pangangailangan na kakatagpuin. It is not just but a leader na pero yan ba yung leader na tatagpo sa ating need at the moment? Naalala ko tuloy yung historia sa Great Britain, si Neville Chamberlain. Siya yung prime minister nun eh. Pero si Winston Churchill, sa totoo lang, hindi naman siya ganun kagaling sa eskwelahan, ganyan, no? But he was the one who was needed at that moment nung itong si Hitler na sinasakop na yung di ba, yung Europa eh. So si Winston Churchill yung tumayo as prime minister, no? At dahil nga doon hindi nagtagumpay ang layunin ni Hitler. Pero alam niyo po, ganun din sa buhay. Ano bang kailangan ng bansa natin ngayon? Pag-isipan natin mabuti. Ano ba yung kailangan natin? Kailangan natin na magmomodelo ng katapatan, ng pagmamahal sa bayan. Kailangan natin ng ganun. Kailangan natin ng inspirasyon para sa mga Pilipino na hindi tayo nakaasa sa mga leader na siya maglalagay ng pagkain sa ating mga lamesa, kundi mag-iinspira sa atin na tayo ay maging ganap na mga Pilipino na ipaglalaban natin ang ating panawagang the only Christian country in the Far East. Pag-isipan niyo mabuti. Ganon din sa buhay. Sa buhay, ano ba talagang kailangan natin? All of us, we need someone who would bring us to God. Kasi ang layo natin sa Diyos and we're trying our best to be with God eh. Kaso, ang layo talaga natin sa Diyos. Kaya si Jesus Christ dumating to reconcile us back to God. Kaya, salamat na lang sa Diyos, may track record si Jesus because He rose again from the dead. So if you want to make a choice, first go back to God through Jesus Christ our Lord. Then ask Him to help us and to give us wisdom on how to make the right leaders or to choose the right leaders for our country. Turuan niya tayo. Hindi naman tayo talaga rin marunong. Tama si Kuya Erwin eh. Hindi naman natin talaga alam yung pagkatao ng tao eh. Sino nakakaalam? Si God. So, bukod sa pag-aaral natin ng kanilang track record, then let's ask God. Let's pray. Lord, bigyan mo kami ng tamang leader. Then from there, maniwala tayo, sasagutin tayo ng Diyos.
Huwag natin ipagpilitan yung gusto natin. Then, yun ang ating ihalal. Kasi alam natin, our God will choose for us also. Okay? So, yun ay reflection din ng ating fear of God. Reflection din ng ating dependence on God. Para alam din natin na yung ating leader ay yun ay pinili ng Diyos. Okay? Di man manalo, at least we did our part. And dahil doon, it will also be reflected in the way we are to live. And hopefully, yung kingdom ng Diyos ma-advance at yung purposes ng Diyos laging ma-accomplish sa buhay natin na makaka-impluwensya sa iba. Maraming salamat po. Amen. Amen. Oh. Yes, bago tayo tuluyan magpaalam, siguro ito lang ang gusto nating iwan, yung nabanggit nga ni Kuya Bong sa pag-ask natin ng wisdom sa prayer natin. Sabi nga sa James, di ba, Kuya Bong, Kuya Erwin, if any one of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without fault, and it will be given to you. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po'y nakatulong po kami, itong usapan na ito sa pagpili po natin ng ating susunod na leader. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye. Bye-bye. Bye.